Bahagi na ating programang Usapang Senado ngayong araw na ito ng Sabado, December 21. Kanina po nakapanayam natin sa newscast si Senate Minority Leader Coco Pimentel. Marami ho tayong mahalagang natalakay sa kanya. So gusto ko uling iparinig sa inyo ang aking ginawang pakikipanayam po sa kanya. Marso. Okay, balikan na ho natin ating mga kapanayam, Senate Minority Leader Coco Pimentel. Hi sir, magandang tanghali po and thank you for waiting. Shelly, naririnig mo ako? Opo, clear po sir. Sige po. Magandang tanghali po sa lahat. Opo. Sir, maraming salamat. Merry Christmas na. Merry Christmas, everybody. Oo nga sir, Merry Christmas. At salamat po, pinagbigyan nyo kami bagamat naka-holiday na ang Senado at naka-break na po for Christmas. Pinagbigyan nyo po na makapanayam ka namin ngayon. Una sir. Pero Shelly, nasa Christmas, mode ngayon, kaya ayaw na natin mag-kritisismo kasi dapat ngayon mapagbigayan, mapagmahalan. Sir, Christmas spirit na tayo. Christmas spirit na. Pero anyway, ano na lang po, mga opinion na lang at stand nyo sa ilang pong mga issue. Una muna sir, kasi alam ko noong ilabas yung 1,000 polymer banknote noong 2022, medyo nag-comment na nga kayo doon dahil parang ang ginagamit dito ay sa halip na yung abakan natin ay imported. Ngayon, itong Bangko Sentral, may bagong polymer banknotes, yung First Philippine Polymer Banknote Series na fini-feature yung bagong design. Nasabi nyo ho na para sa inyo, parang yung crazy idea. Bakit po? Noong linabas yung 1,000 peso na polymer note, meron na akong pinuna dyan eh. Sabi ko, bakit? I mean, bakit? Di ba? Tapos alam mo, sumangayon sa akin ng Senate President pa noon si Mig Subiri. Nag-adapt ang Senado ng unnumbered resolution na suportado yung aking mga sinasabi. Kasi nga, number one, panibagong kontrata na naman yan. Gastos yan. Billions yan. Correct. Billions. Okay. Number two, lagyan na lang natin muna sa design. Tinanggal yung history. Pinasok yung mga animals. Okay. Number three, pagdating sa material, plastic, bis na dati, cotton, paper, cotton, and abaca. Ano ba ang mas friendly sa environment? Si plastic o si paper, cotton, and abaca? And then yung abaca, Philippine-grown abaca yun. Kilala ang Pilipinas sa abaca. At ang ginagamit sa pera nga natin ay abaca galing Pilipinas. So, ang daming issues. And then, ang sinabi sa akin doon, yung 1,000 pesos na polymer note, trial basis. Nag-eksperimento. Ngayon, nanunsyo na ba nila yung resulta ng trial nila? Wanag naman nila sa taong bayan at saka sa mga policy makers? Hindi pa. Hindi pa naman ganun ka. Hindi yata alam ng media anong resulta ng pag-aaral nila. Ngayon, ang ginawa nila, linipat na nila sa 500, sa 100, tsaka sa 50 pesos. Parang ang sinasabi nila, huwag na kayong maghintay ng trial. Kami na nagdesisyon sa inyo. Ito na, buong paper notes na natin, paper bank notes natin, palitan na. Maging polymer bank notes na. At saka ang isa pa issue is, ang Bangko Sentral ng Pilipinas, meron yan silang printing press, pang-print ng pera natin. Bilyon ang ginastos natin dyan. Bilyon. Hindi na magagamit para sa polymer. Kasi nga, yung printing press nila, pang paper money yan. Yan, cotton, paper, and abaca na type. So ngayon, kung talaga mag-shift tayo dito sa polymer, dependent ngayon tayo sa supplier natin sa Australia. Meron bansang gusto maging dependent sa labas na puwersa, sa labas na kampanya. Pagdating sa pera natin, delikado yun. Kaya nga yung sana ang BSP, pinagdebate muna nila sa publiko yung 1,000 pesos na polymer na inintroduce nila kasi
supposed to be trial yun eh. Pag sinabi mong trial basis, ibig sabihin nun experiment yun eh. Correct. Then pag-usapan na ngayon, ano yung resulta? Hindi lang kayo sa opisina lang nagsabi na ito na resulta ng ating experiment. Ipalabas ninyo yun sa taong bayan para taong bayan makapagbigay ng feedback. So pwede po bang balikan ang BSP, sitahin sila na ano yung resulta nung ginawa niyong eksperimento? Dapat bang sa public nila yon kung ano yung resulta ng experiment? Oo, gawin natin yan. Dapat gawin ng Senate Committee on Banks yan. Dapat mag-hearing tungkol dito. Dapat naman ang BSP, kahit hindi humingi ng pera yan sa General Appropriations Act kasi nga, tagagawa nga ng pera yan kaya hindi humingi na ng pera yan kailangan pati mga decisions ng BSP gina-justify nila para may pressure din sila na yung mga representatives ng taong bayan kailangan mag-appear sila diyan sa Congress at ipaliwanag lahat ng kanilang decision hindi lang on monetary policy tungkol sa mga interest rates but pati itong mga ganito on money itself, on the design of money, on the printing of money, yan i-decide i-defend nila. Kailangan matanong din sila ng maayos. Kasi kung hindi po nila mai-defend, baka po yung mga malilikot ang utak, baka sabi, ba't ba nila ini-insist na imported supplier pala, Australia, at bakit kahit hindi environment friendly, gusto pa rin nila ito? Ano bang meron at bakit? Parang ganun din po ba maglalaro sa utak po ng publiko? Oo, taliwanag nila na subject to cross-examination namin sila, tatanungin namin sila. Kasi ang kontrata na ito, billions of pesos din ito pagbili. Binibili din yan Ang pagbili ng ating polymer na pera ay nagkakahalagang billions of pesos yan. May binabayaran po tayo. Tapos meron na tayong printing press. Ulitin ko, may printing press na binili naman natin ng billions of pesos din. Parang napapaisip ka ngayon, ano ba Pilipinas? Sobra bang yaman ng Pilipinas at tapon pera, kaliwa, kanan, tapon lang. Pero sir, ito po ba, nagkaroon dapat ito ng bidding bago sila pumasok sa ganitong kontrata? Panibagong kontrata? Tanungin natin yan. Pero ang general rule kasi sa gobyerno, dapat pag nag-procure ang gobyerno ng materials man o services, dapat binibiding. Pag ano ang definition ng gobyerno? Ang Bangko Sentral ng Pilipinas ba ay parte ng gobyerno? Yes, of course. So dapat magugulat ako. Hello, sir? So, sir, ako ay magugulat pag hindi ito biniding. Dapat ito biniding. So dahil maraming question, maraming mga issue sa likod nitong in-release ng BSP na First Philippine Polymer Banknote Series na may bagong disenyo, kayo po ba yung magpa-file ng resolution o mananawagan lang kayo sa Senate Committee on Banks na magpatawag ng hearing tungkol dito? Sabay na, manawagan ako at gagawa rin ako ng resolution kasi nga may resolution naman ako doon sa 1,000 peso polymer note Pero ang lumabas nga doon, trial lang ito, trial. So sabihin ng trial, eksperimento lang ito. So ano ang naging feedback sa taong bayan, sa mga palengke? Ang balak daw nila gamitin yung plastic sa palengke. Sabi nila ay mas mahirap itong ipeke, i-counterfeit. Pero tingnan mo, parang meron na ako kasi narinig na aligasyon na isang tendero na nakatanggap naman ng peke. Kasi actually kung nasanay na kasi tayo sa pakiramdam nung papel, yung cotton, paper, and abaka, iba yun Pagdating sa plastic, para ako nga nung una ko na hawakan yung plastic, sabi ko parang mas madali itong mapeke. Kasi mas pino yun nga po, ilan sa mga binibigay na rason ng taga-BSP, bakit daw ito ang kanilang isinusulong. Sinasabihan nila na hindi daw madaling gayahin itong polymer at hindi daw madaling masira, hindi kagaya daw ng papel. May mga ganun ho silang kinakatwiran bakit ang gusto nga nila itong polymer.
Yun na nga, yung kung mas mahirap ba siyang i-counterfeit, I-counterfeit. dapat tignan natin kung may study. Kaya nga dapat rin i-report yun, hindi lang yung opinion lang na, ay, mas mahirap itong gawin kasi plastic eh. Pero pagdating na dun sa mas matagal masira, kasi nga plastic, hindi nga yan biodegradable. Eh. Ang tanong paano naman sa environment? Mabuti na rin yung paper, cotton, and abaka na papel na paper notes natin. Kung kunyari i-retiro na yan at i-shred na yan at ililibing na yan, sa tingin ko after how many years nagiging ano din yan nagiging lupa na rin yan nagiging abo o whatever. Pero si plastic, hindi siguro kahit na 100, 200 years, ang plastic pa din siya Ang sabi pa nila, cleaner dahil yun daw virus, hindi daw at bacteria hindi nagsusurvive sa polymer kumpara daw sa banknotes na yari sa papel. Stronger dahil mas tumatagal kaysa sa perang papel. Yan ang ilan sa mga justification ng BSP dito nga sa paglalabas ng polymer banknotes. Pero yung cleaner kasi parang gusto nila sabihin kasi pwedeng hugasan. Ang problema, sino bang taong naghuhugas o nagsasabon ng pera? Wala parang masyadong theoretical eh. I mean, sana realistic din tayo na sa tunay na buhay, wala naman tao na hugasan niya, sasabunan niya ang pera bago niya i-transact. Hindi naman po sa tunay na buhay nangyayari yun eh. Sir, hindi rin ba kayo conforme dun sa pagbabago ng disenyo? Inalis na yung mga mukha ng ilang dating leader, mga bayani. Sa halip ang nilagay na po nila, yung picture ng ilang mga hayop at halaman na itinuturing na mga parang endangered species na po. Okay, mga whip design. Oo nga, actually, ang maraming bansa kasi ginagamit talaga nila yung paper money nila to commemorate their history, to honor their heroes. At saka dalawang side naman yung papel. Pwede naman ma-accommodate kung gusto nilang i-accommodate yung mga hayop, mga endangered species daw natin sa Pilipinas. Pwede naman sa kabila ilagay din. So parang dalawang sides yan eh. Diba? Magkabila. Magkabila. Di dun sa kabila. Tapos pwedeng yung kabila, pwedeng hatiin. Andun yung animal, andun din yung scenery natin, yung mga tourist spots natin, pwede rin. Pwede naman yung kutog nasa pag-design lang po yun. Ibig sabihin lang nito, sinadya talaga nila na inalis ang mga personalities. So sinadya. So kung magkakahiring tayo, tatanungin natin sa BSP kasi ayun yung intention eh. Bakit ba tinanggal ninyo yung mga heroes? Ano ba? Ang gusto ba natin hindi na gamitin ang ating pera para maalala ang ating mga bayani? Yun lang yung tanong eh. Yun yung tanong. Pero parang alisin na natin yung sayang pwedeng gamitin sana ang pera natin sa pagtuturo or pag-generate ng interest sa history. Ganun yun eh. So ngayon, ang gusto nila sabihin na hindi, ang gusto natin i-generate interest na sa biology, sa mga animal kingdom sa Pilipinas. Baka ganun ang sagot nila. So, dapat talaga magka-hearing parang ang BSP subject to periodic appearance sa Kongreso. So, conforme po kayo doon, sang-ayon kayo sa sinasabi ng ilang mga historian na Senator Coco na may concern sila doon sa ginawang pagbago ng disenyo dahil nabubura daw yung historical significance dahil doon sa pagtanggal nga ho ng mukha ng ilang mga dating leader at bayani na ating bansa. At sa tingin niyo daw, baka... Kasi Elisa, tagal ng panahon, ang ating policy, gagamitin natin yung ating banknotes para either to teach history, to expose people to history, so that mag-interest sila sa Philippine history. Yan yun eh. So ngayon, kung dito sa bagong design, makikita mo na nagbago ng palisiya. Gagamitin ngayon natin ang ating banknotes para i-highlight yung mga endangered species, yung mga ibang animal life sa Pilipinas. Ayan. So yun. So shift, bago yun. Nag-shift yun. Hindi sa history but tungkol sa wildlife natin, sa mga
flora and fauna, ganyan. So na-shift yun. Panibagong policy talaga yun. Kaya pwede natin itanong ang BSP, ano ang nag-cause, anong dahilan at bakit natin in-adapt yung new policy. Ang sabi ho ni Mark Cayabyab ng Philippine Star, ang sinasabi nung iba, baka daw ho may politika dahil nawala mukha ni Ninoy and Cory, natanggal ito sa panahon na isang Marcos ho ang namumuno sa ating bansa. Ano palagay niyo daw po doon, sir? Yan, tanungin natin ngayon. Tanungin natin ang ating mga decision makers sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Pero siguro tapos ang ginawa naman nila, to be fair, talagang lahat ng personalities o tao tinanggal din nila. Oh, hindi lang si Ninoy at si Cory. Oo, kahit na no World War II na mga heroes yun eh. So yun, tanungin natin kasi bakit? Tatanungin natin kasi sa ibang bansa rin, aware naman ako na may mga bansang ganyan din ang focus, wala sa personalities. Pero marami pa ring bansa na ginamit nila yung kanilang banknotes para ma-interest ang mga tao sa history nila at saka makilala ang kanilang mga bayani. Sir, nakatutulong ba sa atin yung madalas na pagbabago ng disenyo ng pera, ng ating pera? So, kawawa nga tayo, masyado nakakalito eh. Kaya nga, yang sa sobrang bilis ng pagbabago ng disenyo, Opo. mauutakan din tayo ng mga counterfeiters eh. Kasi nga, magulo eh. Kaya kahit ngayon na lang sa coins, hindi ko na makip up din. Lito na rin ako sa coins. Ilan ang sa 5 peso coins, ilan ang legal diyan, iba sa 10 pesos na coin, ilan yung disenyo na legal. So sa piso ganun din. So kawawa ang taong bayan kasi naman marami tayong iniisip sa pang-araw-araw na mga natin business natin, kilos natin, problema natin. Tapos pati pa ba disenyo ng pera kailangan i-memorize pa natin kung ano na diyan yung hindi na valid at saka valid. So mahirap po 'yun na mahirap po yung ganung ang plan nila. Sana i-simplify na lang nila ang buhay, simplify ang buhay, hindi yung masyadong natin kino-complicate. Napakaraming problema pero pagbabago ng pera ang napagtuunan ng pansin. Correct. Tingnan nyo nga. Tapos yung kulay, dati bringing up ko na rin ito, yung doon pa lang sa paper money natin, yung kulay ng 100 tsaka yung kulay ng 1,000. Nakakalito. O bakit mo ganun? Kung halos parehas ang kulay, iniba mo sana yung size. Ganun sana. I mean, konting common sense lang ba? Pero ewan ko bakit masyado yata nilang hina-high-tech yung decision-making process nila dyan eh.